Teka sandali. May naaamoy akong masangsang. Lola, si Andrea yun. Siya ang aswang. Ha? Ano? Lola, tara na po. Mamaya na nga po ako magpapaliwanag sa inyo. Mahimik ka na, Bea! Kapag hindi ka umalis dyan, mapipilitan akong gawin sa'yo to! Gawin mo! Hindi ako natatakot sa'yo. Lalabanan kita! Gavin, pakawalan mo na ako. Bilisan mo na! Hindi ako titigil hanggat hindi yan namamatay. Pagod na rin ako. Ate Bea, sige pa! Hindi lahat ng kaibigan ay tunay na kaibigan. Yan ang natutunan kong aral nang mapagdaanan ko ang karanasang ikukwento ko sa inyo. Inakala kong mabuting kaibigan si Andrea, pero hindi pala. Kinaibigan niya lang pala ako para gawing biktima. Yan ang naisip kong dahilan kung bakit niya nagawang aswangin ako. Mabuti na lang may mabubuting nilalang na handang tumulong kahit hindi ako kaano-ano. Ako nga po pala si Bea. At nais kong ilahad sa inyo ang karanasan kong kapupulutan nyo rin ng aral. Pero Your Honors, bago natin ituloy ang kwento ni Bea at Andrea, nakikiusap naman ako sa inyo. Sana mag-subscribe kayo. Tapos mag-like, mag-share at comment dito sa video. Kwentuhan tayo. Napakalaking tulong ng mga simpleng bagay na yun sa channel natin. Maraming salamat Your Honors. Lola, hindi pa ba tayo uuwi? Magdidilim na po. Nakakatakot na po maglakad mamaya pa uwi. Ang layo-layo pa naman ang bahay natin. Nakikita mo bang tapos na tayo? Hindi pa, di ba? Sa dami ng labahing ito, aabutin tayo ng bukas kung hindi ka kikilos dyan. Balikan na lang po natin bukas, Lola. Hindi naman po ata magagalit si Aling Merna eh. Tumigil ka nga dyan, Bea. Tawagin mo yung kapatid mo naglalaro sa labas para madali tayo matapos dito sa paglalaba. Hindi yung puro ka reklamo dyan. Opo. Paano kasi dinagdagan pa yung labahan namin? Imbis na makauwi kami ng maaga eh. Oh ate, uwi na po ba tayo? Tapos na ba tayo maglaba? Hindi pa. Sa dami ng labahin natin, siguradong bukas pa tayo uuwi. Kaya bilisan mo na dyan. Tulungan mo kami doon ni Lola. Puro ka laro eh. Akala ko po tapos na kayo maglaba eh. Kaunti na lang po yung kanina, di ba? Ay naku, dinagdagan ni Aling Merna. Ang barat-barat naman magbayad. Akala mo kung sino makapag-utos. Galit talaga sa atin yan ate. Kung nandito lang talaga si nanay, siguradong nag-away na sila. Hindi nga tayo mabigyan ng merienda eh. Buti pa yung ibang mga nilalaban natin, mababait. Tara na, baka marinig pa tayo dyan. Kung ano pang sabihin nila na sinisiraan natin sila kahit totoo naman. Ay, hindi na kaya makuha-kuwi nito eh. Tapos si Lola, mapapagod na naman siya, umakyat sa bundok. Sinabi ko nga sa kanya na balikan na lang natin bukas ang labahin. Ayaw niyang pumayag. Tapusin daw ngayon. Ako na lang kaya kakausap kay Lola. Malay mo, makinig siya sa akin. Buti kung pakinggan ka nun. Di nga ako pinakinggan eh. Oh, ayun pala si Lola oh. La, ako na po magbubomba. Kami na lang po magbubuhat ni Dom ng tubig. Ay, ang tagal nyo kasi. Tulungan nyo na ako magbanlaw ng mga sinabon ko. La, balikan na lang po natin to bukas. Gagabihin po tayo sa paglalakad eh. Wala pa naman tayong dalang ilaw. Ano ba naman kayong dalawa? Bakit ba takot na takot kayong maglakad ng gabi? Wala namang gagalaw sa inyo dyan. Sabi ko sa iyo, hindi yan makikinig. Lola, sabi po kasi ng mga kalaro ko dyan, may aswang daw pong nangaharang dyan sa tulay na dadaanan natin. Ay naku, Apo. Sa ilang taon ko nang nakatira dito, wala akong nakikitang aswang dyan. Tinatakot lang kayo ng mga yan. Kaya hala, bilisan nyo na dyan at dalhin dun sa akin ng tubig, ha? O, diba? Kaya talasan mo ang mga mata mo mamaya dahil wala tayong dalang ilaw. Mangangapa tayo sa dilim. Kainis naman, oh. Paano po kung may aswang talaga dun, ate? Paano na po tayo? Ayaw ko ba mamatay, no? Aba, malay ko rin. Magdala na lang tayo ng pamalo mamaya. Ate, hindi naman aso yung itataboy natin eh. Aswang yun, te. Aswang! Nangangain sila, yung pangit ang itsura. Ay, naku, tama na nga yan. Tulungan mo na dun si Lola. Ako na magbubuhat nitong tubig. Wala kaming magawa ni Dom sa gusto ni Lola. Pero tama din naman siya.
Kung tatapusin namin kaagad ang labahin, ay pwede pa kaming kumuha ng iba pang labada bukas. Dagdag sa kita namin yon. Pero ang inaalala ko ay si Lola. Dahil sa katandaan niya ay mahina na ang kanyang paningin at mabilis na rin siyang mapagod. Ay, kaya lang ang kulit-kulit niya. Tumutulong pa siya sa amin sa mga labahin. Ilang oras ang nakalipas ay tuluyan nang dumilim ang paligid. Pero nagbabanlaw pa rin kami ng mga sinabon na damit ni Lola. Pagkatapos ay ako na ang nagsampay para madali kaming makatapos. Uy, Dom, bilisan mo na dyan. Naglalaro ka pa talaga eh. Ito na nga po. Tutuwa kasi ako sa tubig eh. Ay nako, mag-aaway na naman ba kayo? Madali na at na makauwi na tayo, ha? Si Dom po kasi puro laro ang iniintindi. Bukas huwag ka maglalaro. Tulungan mo kami ni Lola sa paglalaba para makarami tayo. Opo, Ate Bea. Opo ka dyan. Hindi mo naman ginagawa eh. Lagot ka kapag naglaro ka bukas. Tatamaan ka talaga sa akin. Pangako, Ate. Tutulong po ako sa inyo. Hindi ako maglalaro. Siguruhin mo lang kung hindi tatamaan ka talaga. Lola, si Ate Bea. Inaaway na naman ako. Dong, tama ang Ate Bea mo. Magandang tumulong ka na lang sa amin kesa kung saan-saan ka pumupunta. Alam mo namang wala tayong ibang pagkukunan ng pagkain natin. Ito lang ang hanap buhay natin. Kung hindi pa tayo magtutulungan, wala na tayong kakainin. O, narinig mo yon? Tutulong ka sa amin bukas sa ayaw at sa gusto mo. Oo na po, hindi na po ako maglalaro bukas. O siya. Madali na. Bilis na. Magsampay na tayo. Bea. Kaya nga po, Ate. Ang bagal mo magsampay ng damit eh. Ito na isa na lang. Ay, bilis na. Magligpit na. Dom, kunin mo yung bayad kay Aling Merna. Tapos na tayo eh. Ayoko nga po. Sungit-sungit ng Aling Merna na yun, no? Ay, siya ako na. Magtuturuan pa talaga kayo no? Ikaw kasi. Ate, hayaan na natin si Lola Corina. Kaya na niya yun. Hindi rin siya kayang sungitan ni Aling Merna, no? Baka sabunutan pa siya ni Lola. Tama. Takot lang nila kay Lola, di ba? Pero ate, nagugutom na ako eh. Rin, ang layo pa ng lalakarin natin eh. Ano kaya ate? Daan na lang kaya tayo sa karinderya. Di ba? Tapos doon na lang tayo kumain. Sige, sasabihin ko kay Lola para pag uwi natin sa bahay, magpahinga na lang tayo kaagad. Yay! Matapos naming makakuha ng bayad sa paglalaba, ay napakiusapan naman namin si Lola Corina na dumaan muna sa karinderya para kumain. Sa bundok pa kasi ang bahay namin, kaya mahihirapan kami, lalo pat gabi na. Nang matapos kumain, ay kaagad na rin kaming naglakad pa uwi. Pero sa kasamaang palad, dahil na rin sa katandaan ni Lola, ay mabilis na siyang mapagod. Nagpahinga kami sa isang puno kung saan may malaki itong ugat na nakalitaw sa lupa. Lola, kaya mo pa po ba? Ano ka ba namang bata ka? Kaya ko pa. Malakas pa ako. Si Lola naman, wag na po kayo magpanggap. Bukas po, wag na po kayong sumama sa amin ni Dom ha. Sa bahay na lang po kayo para makapagpahinga. Kami na lang po muna maglalaba. Ay naku kayo, kapag hindi ako tumulong sa inyo, dadayain kayo ng pinaglalabhan nyo. Kagaya nung nangyari dati. Ayoko na maulit yon. Inaabuso kayo Lola, malaki na po ako. Kaya ko na pong ipagtanggulan sarili ko, pati si Dom. Hindi ko na po hayaang maulit yung pandarayan nila sa amin. Oo nga po, Lola. Pati ako lalaban na rin para naman po maging patas. O tayo na po? Sandali lamang. At ako'y medyo hinahapo Lola, total, masyado na rin pong madilim at di na natin makita yung daan. Baka pwede pong makituloy po muna tayo dun, no? Dun sa kubo na yun, no? Dom, may buwan naman. Makikita natin ang daan. Pero si Lola Corina, ate, pagod na. Papayag naman po siguro yung may-ari ng kubo na yun Ngayong gabi lang naman po paano kung masamang taong nakatira doon? Di patay tayo. Naku, hindi ako papayag. Umuwi na lang tayo. Di naman siguro. Anong hindi ka dyan? Di ba sabi mo nga may aswang dito sa tulay? Tapos ang lakas pa ng loob mong tumuloy sa bahay na hindi mo naman kilala? Nadadaanan naman po natin yung bahay na yan palagi Baka kilala na po tayo ng may-ari niyan. Alam mo, Dom, ni minsan hindi ko nakita kung sino nakatira sa kubo na yan. Kaya mabuti pa, magpatuloy na lang tayo sa paglalakad, ha? Bea, apo, tama si Dom. Magpahinga na muna tayo. Hindi ko nakakayanin kung maglalakad pa tayo masyado na ako napagod sa paglalaba ngayong araw. Sabi ko naman sa iyo, ate, tara na. Hindi naman po masama sumubok, diba?
Naku, kapag talaga may masamang nangyari sa atin, ikaw talagang sisisihin ko, Dom. Hindi natin nga yan kilala eh. Akong bahala, ate. Huwag ka na mag-alala dyan. Sigurado akong pagod ka na rin at gusto mo na rin magpahinga. Hindi na ako nakipag-away pa kay Dom at sumunod na lang sa kanila papunta sa kubo. Inalalayan ko naman si Lola Corina papunta doon. Nang nandun na kami, ay kaagad kaming tumawag. Tao po! May tao po ba dyan? Tao po! Parang wala namang tao, Lola eh. Umuwi na lang tayo. Hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Uy ate, tignan mo, may kaserang bukas. May tao yan. Hindi ka lang talaga sanay makitulog sa ibang bahay, kaya ibang nararamdaman mo. Uy, kapag lalaki nandyan, hindi tayo dito makikituloy ha. Naintindihan mo? Oo ate. Anong kailangan nyo? Ate, ang ganda niya oh. Pwede po ba kaming makituloy kahit ngayong gabi lang? Hindi na kasi kaya ni Lola na maglakad pa paakyat ng bundok. Malayo pa kasi ang bahay namin. Maawa ka naman sa amin. Sige na, kahit ngayong gabi lang. Ay, oo naman po. Ayos na ayos lang. Pasok po kayo. Sabi ko sa'yo ate Bea mabait yan. Di ka sigurado. Ibang kutob ko sa babae na to. Pasensya na po kayo ha. Medyo may kaliitan itong kubo ko. Ako lang rin kasing mag-isang nakatira dito. Kayo lang po mag-isa? Wala po ba kayong magulang o kaya kapatid? Wala eh. Matagal nang patay sila nanay at tatay. Ako na lang ang bumubuhay sa sarili ko. Ganun ba? Naku, pasensya ka na kung nakaistorbo kami sa iyo ha. Nagambala pa namin ang pagpapahinga mo. Hindi naman po. Masaya po ako matulungan ko kayo. Ako nga po pala si Bea. Ito naman si Dom, kapatid ko, at saka si Lola Corina. Andrea ang tawag nila sa akin dito. Ate Andrea, hindi po ba kayo lumalabas ng kubo na to? Ngayon ko lang po kayo nakita eh. Hindi kasi ito ang totoong bahay ko. Tingnan nyo nga kubo lang ito. Kapag hindi ako nakakauwi sa amin, dito lang ako namamalagi. Sa kabilang baryo pa talaga ang bahay namin. Bakit may kubo kayo dito? Dito kasi malapit ang pinagtatrabahuhan ko kaya dito ko na lang din naisip na magtayo ng kubo para kahit papano malapit ako. Ano pong trabaho nyo, Ate Andrea? Kaya nga, baka pwede akong pumasok? Diyan lang sa bayan. Madaming pwedeng pasukan. Kung gusto mo ay sasama kita bukas. Sige, para naman hindi na kami maglaban nila Lola. Tama Ate Bea, para hindi na rin bumaba ng bundok si Lola Corina. Ay naku, maraming salamat Andrea sa tulong mo ha. Malaking utang na loob namin sa iyo kapag nakapasok sa trabaho itong apo ko. Wala pong anuman Lola Corina. Pwede na po kayo magpahinga sa kabilang kwarto. May mga unan po at kumot dyan. Andrea, salamat talaga sa tulong mo ha. Walang anuman, ano ka ba? Hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Alam mo, namumukhaan nga kita eh. Parang ikaw yung kababata ko noon na lumipat na ng ibang lugar. Andrea din ang pangalan noon. Pero hindi ko na alam ang itsura niya ngayon. Bata pa lang kasi kami noon eh. Hindi naman ata. Hindi kami tumira dito sa baryo nung bata pa ako. Sa Manila ako pinanganak at lumaki. Umuwi lang kami dito sa probinsya dahil may sakit si nanay at tatay. At di kalaunan, pumanaw na rin sila. Kaya pala ang ganda mo. Ang puti mo pa. Sa Manila ka pala lumaki. Kutis na kailanman, hindi mo makukuha, Ate Bea. Uy, Dom, kot talaga? Pumasok ka na nga doon at matulog. Samahan mo na si Lola. Malapit talaga kayo sa isa't isa, no? Oo, kagaya mo, wala rin kami mga magulang. Si Lola Corina na ang kinalakihan namin. Namatay si nanay dahil sa panganganak kay Dom. Si tatay naman, may malubhang karamdaman na hindi namin alam kung ano. Bigla na lang kasing lumobong kanyang tiyan, kaya yun, namatay siya. Ay, ang hirap ng walang magulang, no? Kailangan mo magsikap para sa sarili mo. Kasi kung hindi ka magsisikap, wala kang kakainin. Sobra. Pero alam mo, kahit na ganun, pinagpapasalamat ko pa rin kahit na ganito nangyari sa amin. Kasi nandyan naman si Dom at saka si Lola Corina para suportahan ako. Mabuti ka pa nga may kapatid ka at Lola na nandyan sa tabi mo. Ako naman, mag-isa lang talaga. Ni Lolo at Lola, wala ako. Ayos lang yan. Dahil nandito ka na rin naman sa baryo namin, magkakaibigan na tayo. Pwede mo kami maging kapatid ni Dom kung gusto mo. Talaga? Pwede ko kayong maging kapatid? Oo naman, pwede. Salamat ha.
O siya, bukas na lang ulit ha. Magpapahinga na kami. Salamat ulit sa pagpapatuloy sa amin dito. Walang anuman, Bea. Matapos kong magpaalam kay Andrea, ay pumasok na rin ako sa kwarto na ipinahiram niya sa amin at humiga na rin katabi ni Dom. Nang makahiga ako ay pinilit kong matulog. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko magawang makatulog dahil sa init na nararamdaman ko. Para bang may nakatingin sa amin na kung ano. Hindi pangkaraniwan sa pakiramdam. Kung ano-ano na rin posisyon ang ginawa ko pero hindi talaga ako makatulog. Hanggang sa naisipan kong bumangon at lalabas sana ako para magpahangin. Nang buksan ko na ang pinto ay may narinig ako sa labas. Kaya dahan-dahan kong sinilip kung ano yung nangyayari sa labas. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Andrea na nagpapalit ng anyo. Nagkaroon siya ng matutulis na mga kuko. Maging ang kanyang itsura ay hindi na makilala. Makakapal ang kanyang balat at meron din siyang malapad na mga pakpak. Ate? Shh, Dom. Huwag ka maingay. Kailangan natin makaalis dito. Hindi tayo ligtas dito. Ha? Bakit po? Si Andrea. Aswang siya. Ano sinasabi mo, ate? Oo, nakita ko siya nagpalit ng anyo. Bilisan mo na. Gisingin mo na si Lola. Palihim tayong aalis dito. Kailangan nating magmadali. Baka maabutan nila tayo. Saan naman tayo dadaan? Dito sa bintana. Wala na tayong pagpipilian pa kesa mamatay tayo dito. Ate, totoo ba yung sinasabi mo? Baka naman nananaginip ka lang. Mukha ba ako nagbibiro? Kahit silipin mo pa basta wag kang gagawa ng ingay. Hindi niya tayo dapat marinig. Ay, totoo nga, Ate Bea. Tara na, bilis. Dahan-dahan kaming bumalik sa kwarto para gisingin si Lola. Lola Corina, gising po. Umalis na po tayo, may aswang. Ay, ano ba? At ang iingay ninyong dalawa? Lola, mamaya ko na po ipapaliwanag. Kailangan na po nating makaalis dito. Dali na po, Lola. Dito po tayo sa bintana dadaan. Teka, sandali. May naaamoy akong masangsang. Lola, si Andrea yun. Siya ang aswang. Ha? Ano? Lola, tara na po. Mamaya na nga po ako magpapaliwanag sa inyo eh. Kailangan na po nating makaalis dito. Lola, totoo po sinasabi ni Ate Bea. Aswang po talaga si Ate Andrea. Nako, siya. Tara na. Halika na. Ako na po ang mauuna sa baba. Tapos si Lola, para mabilis tayo. Uy, Ate Bea, ayokong maiwan. Oh, ikaw na mauna. Alalayan mo si Lola Corina, ha? Oo, sige. Dahan-dahan lang, Apo. Teka, baka mahulog ka eh. Bilisan mo, Dom. Wala na tayong oras. Ito na nga po. Lola, ikaw naman po. Bilis, mag-iingat po kayo. Dom, alalayan mo pa ako. Dahan-dahan lang po, Lola. Masasaktan po kasi kayo niyan eh. Oh, Ate Bea, ikaw naman. Oo, sandali lang. Apo, saan naman tayo pupunta ngayon? Hindi ko rin po alam. Ang mahalaga, makaalis na po tayo dito. Ang layo pa naman ng bahay natin, tapos ang lalim na rin ng gabi. Wala na tayong magagawa. Maliwanag naman ang buwan. Yan na muna ang gawin nating ilaw sa daan. Halika na mga apo. Tara na. Kaagad na kaming tumakbo palayo sa kubo ni Andrea. Dinaanan namin ang gubat dahil alam naming magiging ligtas kami doon sa aswang. Ate, nakakatakot naman po dito. Wala na tayong ibang dadaanan. Kapag doon tayo dumaan sa dinadaanan natin pauwi, makikita tayo ni Andrea. Naku, siguradong kung hindi tayo nakaalis sa kubo niya, tayo ang gagawin niyang pagkain. La, di ba po albularyo kayo? Bakit hindi niyo nalaman na aswang siya? Kaya nga po, Lola. Alam ko ng aswang siya. Hindi siya makatingin ng diretso sa atin. Pero akala ko hindi siya yung aswang na kayang pumatay ng tao. Kaya hindi ko sinabi sa inyo. Naku, Lola, kung nakita niyo lang po ang itsura niya kanina, sisigaw po talaga kayo. Mabuti na lang po napigilan ko ang sarili ko kanina na lumikha ng ingay eh. Ang pangit po ng itsura niya. Tapos yung dila niya po, ang haba din. Akala mo espada. Sobra, hindi na mukhang tao, halimaw na. Diba, Ate Bea? Totoong sinabi ng mga kalaro ko na may aswang talaga dun. Oo na, naniniwala na ako. Hindi ko naman alam na totoo pala sila eh. Mga apo, totoo sila. Totoong-totoo. Ate, Oh, bakit? tingnan mo po sa taas.
Ayan na po siya! Ate Bea, anong gagawin natin? Takbo! Tumakbo na tayo! Akala nyo ba makakatakas kayo sa akin? Nagkakamali kayo! Takbo! Dito tayo sa gubat! Hukom, kahit takot kaming lahat, ay pinilit namin pumasok sa gubat kung saan puro puno na matataas. Mahihirapan siyang makapasok dahil sa malalaki niyang pakpak. Nagpatuloy kami sa pagtakbo sa loob hanggang sa mapagod na si Lola. Nagpahinga kami saglit nang wala na kaming marinig na pagaspas ng pakpak. Ilang saglit lang ay nakarinig kami ng kaluskos sa di kalayuan. Ate, ano yun? Natatakot ako, baka aswang din yan eh. Hawakan mo tong kahoy. Kapag may lumapit, hampasin mo kaagad. Kahit sino pa yan. Bea, mag-iingat ka po. Bea? Ikaw ba yan? Gavin? Ano ginagawa mo dito? Hating gabi na. Naghahanap kasi ako ng halamang gamot eh. Inaatake kasi si nanay ng hika. Hindi ako makakita ng lagundi dito. Kayo ba? Bakit ba kayo nandito sa gitna ng kagubatan kung kailan gabi na? Kuya Gavin, tulungan mo po kami, may aswang po. Papatayin niya po kami kapag nahuli niya kami. Aswang? Sigurado ba kayo? Hindi ba kayo namamalikmata lang o nananaginip? Totoong sinasabi niya, Gavin, kaya kami nandito ngayon sa gubat dahil tumakas kami sa aswang. Hindi niya kami pwedeng maabutan. Pati ikaw, papatayin ka niya kapag nakita ka. Nananaginip pa yata kayo eh. Walang aswang dito. Imposible yung sinasabi niyo. Gavin, totoo ang sinasabi nila. Totoong may aswang. Maniwala ka man o hindi. Ay, nasa na po? Wala naman po ako nakikita dito sa gubat na aswang eh. Kanina pa po ako nandito. Mababangis na hayop siguro meron. Hindi ko alam kung nakapasok na siya pero totoong may aswang. Tulungan mo naman kami makaalis dito. Bahala ka kung ayaw mong maniwala sa amin. Basta tulungan mo kami makalabas dito. Ay, o siya, tara na. Dito ang daan palabas. At sa tingin nyo, saan kayo pupunta, ha? Kuya, siya yung aswang. Siya yung aswang, Kuya Gavin. Papatayin niya tayo. Ha? Sa ganda niyan, pinagbibintangan yung aswang? Niloloko niyo naman ako eh. Umalis na kayo. Ako na ang bahala dito. Hindi Lola. Sasama ka po sa amin. Oo nga po, Lola. Ayaw po naming iwan ka. Miss, ano bang ginagawa mo dito? Gabi na eh. Gavin, ano ka ba? Siya nga ang aswang. Hindi yan ang tunay niyang anyo. Nagpapanggap lang siya. Nililin lang ka lang niya. Bea, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ha? At nakuha mo pang magsinungaling? Alam mo kung anong sinasabi ko. Huwag mo kaming linlangin dahil kitang-kita ko kung paano ka nagpalit ng anyo. Halimaw ka! Halimaw! Tama si ate. Nakita ko rin kung paano siya magpalit ng anyo kanina. Ang pangit nga na itsura niyo kapag naging aswang eh. Kuya Gavin naman, maniwala ka na po sa amin. Hindi kami nagsisinungaling. Papatayin ka rin niya. Kailangan na nating umalis dito. Sandali. Iiwan natin siya? Oo. Kung ayaw mong maniwala sa amin, bahala ka sa buhay mo. Lola, tara na po. Bahala ka dyan maging pagkain ng aswang na yan, Kuya Gavin. Uy, teka, sandali. Miss, hindi ka ba sasama sa amin? Hindi siya sasama. Dom, wag mong bibitawan ang kahoy na dala mo. Magagamit natin yan. Sige, kung ayaw mong sumama, mauna na kami ha. Mag-iingat ka, maraming mababangis na hayop dito sa gubat. Sandali! Hindi kayo pwedeng umalis dito nang hindi ko kayo napapatay lahat! Ate Bea, nagpapalit na po siya ng anyo. Tara na po, takbo na! Halika na, tumakbo na tayo mga apo! Nalintikan na, takbo, bilis! Ate, natatakot ako! Huwag kang hinto! Bilisan mo! Nako, nandiyan na siya! Patuloy pa rin kaming tumatakbo papalayo kay Andrea. Medyo nahihirapan lang din kami dahil may katandaan na nga si Lola. Mabilis na siyang mapagod. Hindi naman namin siya pwedeng iwan kaya kailangan namin siyang protektahan. Habang tumatakbo kami, bigla na lang nadapa si Dom. Kagad naman siyang binalikan ni Gavin pero nasa harapan na nila si Andrea. Dahil sa pag-aalala ko, mabilis kong naibato kay Andrea ang hawak kong kahoy. Gavin! Yuko! Yan, tinamaan siya! Ate Bea, tulungan mo kami! Dom, tumayo ka, bilisan mo! Gavin! Papalapit na siya! Tumakbo na kayo, ako nang bahala dito, bilisan nyo!
Kuya, gamitin mo tong kahoy. Tara na mga apo, bilisan ninyo! La, mauna na po kayo ni Dom. Tutulungan ko po si Gavin. Hindi, Bea. Sumama ka sa amin. Lola, hindi ko po pwedeng pabayaan si Gavin dito. Nadamay lang siya. At kung hindi natin lalabanan si Andrea, hindi siya titigil. Kaya ko na to, Bea. Iligtas nyo na sarili nyo. Hayaan nyo na ako dito. Hindi! Lola, Dom, bilisan niyo, tumakbo na kayo. Huwag kayo magpapahuli sa kanya. Magtago kayo, ha? Mag-iingat ka, Bea. Tara na, Dom. Dom, huwag mong pababayaan si Lola, ha? Opo, ate. Ay, hindi ka na dapat nagpaiwan. Kaya ko na to. Mapapahama ka lang dito. Anong kaya? Sa lakas ng aswang na yan, hindi mo yan kakayanin. Wala pa tayong pangontrang hawak. Sigurado ako malakas siya. Sa tingin nyo ba mapapatay nyo ko ng kapirasong kahoy lang ang hawak nyo? Huwag mo kaming malitin. Nagpapanggap ka pang mabait, may masama ka palang balak. Alam nga namang sabihin ko sa inyo, naaawa nga ako sa iyo eh. Ang hina mo, hindi mo man lang nahalata na isa akong aswang! Wala kang puso, Andrea! Hindi kayo makakalabas ng gubat na ito, tandaan niyo yan! Papatayin ko kayo lahat. Wala akong ititira sa inyo! Diyan ka nagkakamali. Lalaban muna kami bago mo kami mapatay. Gavin, ano gagawin mo? Akin na yung hawak mong kahoy. Sigurado ko hindi na siya makakalipad nito. Ilang saglit pa ay bigla na lang lumipad papunta sa amin si Andrea na galit na galit. Ang kanyang mga pakpak ay sumasagi na sa mga sanga pero wala siyang pakialam. Hindi pa man siya nakakarating sa amin ay binatunan ni Gavin ang hawak-hawak niyang kahoy papunta kay Andrea. Napahinto naman ito sa paglipad at dahan-dahang tumingin sa kanyang tagiliran na tinamaan ni Gavin ng kahoy. Mga walang iya kayo! Takbo na! Bilisan mo! Ang galing mo, natamaan mo siya! Sabi ko naman sa'yo kaya kong talunin yun eh. Wala ka lang tiwala sa akin eh. Hindi pa tayo sigurado kung napatay na natin siya. May kakayahan silang gamutin ang sarili nila, kaya hindi tayo dapat magpakampante. Totoo ba yan? Kung ganun, hindi sila natatalo? Paano naman natin yun mapapatay? May kakayahan pala silang gamutin ang sarili nila. May kamatayan din sila at takot sila sa mga pangontra, kagaya ng asin, bawang at buntot pagi. Madali natin silang mapapatay kapag yun ang ginamit natin. Sigurado ka ba? Baka mamaya hindi eh. Simple lang naman yun. Yan ka na naman eh, hindi ka naniniwala sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Kailangan na nating makarating sa bahay dahil nandun ang mga pangontra sa aswang. May mga buntot pagi din kami dun. Meron kayo? Oo, albularyo si Lola, di ba? Ay, oo nga pala. Bakit ba hindi ko kagad naisip yun? Albularyo nga palang lola mo. Eh di sa kanya na lang ako hihingi ng gamot ni nanay. Pwede naman, tanongin mo siya kapag natalo na natin ang aswang na to. Tama. Wala kang tiwala sa akin eh. Naku, pasensya ka na ha. Maniniwala na talaga ako sa'yo simula ngayon. Grabe, nakakatakot ang mga nangyayari. Dapat lang talaga magtiwala ka dahil kung hindi, siguradong mapapahama ka. Bumalik kayo dito! Bea, nandyan na naman siya. Takbo, bilis! Hindi kayo makakatakas sa akin! Papatayin ko kayong lahat! Gavin! Ang dila niya! Humahaba! Grabe, manghang-mangha ako pero nakakatakot siya. Ano nang gagawin natin? Wala tayong panlaban sa kanya. Eh di tumakbo. Bilisan mong tumakbo. Dahil kung hindi tayo tatakbo, mahuhuli niya tayo. Kailangan na nating makita sila Lola at Dom. Ayun oh, tara, nandun sila. Dom! Ayos lang ba kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Ano nangyari? Nasa na ang aswang? Napatay niyo na ba? Natamaan ko po siya sa tagiliran. Pero hindi pa kami sigurado kung mapapatay namin siya eh. Hinahabol niya po kami kaya kinailangan na namin makaalis. Kailangan na nating umuwi. Bilisan ninyo! Ate, parang naririnig ko na naman siya. Nakakatakot talaga. Tama ka, naririnig ko na rin siya. Tara, bilisan na natin. Kung hindi man tayo makalabas kaagad, kailangan nating maghanap ng pwedeng taguan. Yung ligtas tayo at hindi niya makikita. Siguradong hindi yan titigil hanggat hindi tayo napapatay. Sa batis, meron doong kuweba. Pwede tayong magtago ron. Hindi niya tayo makikita. Sigurado ako dahil bihira lang ang mga pumupunta doon. Teka, may batis dito? Oo, tara. Huwag na tayong magkakasaya ng oras. Ate, ayoko pa pong mamatay. Dom, ano ka ba? Hindi tayo mamamatay. Matatalo natin ang aswang na yan kapag nakauwi na tayo. Makuha lang natin ang buntot pagi sa bahay, sigurado ako mapapatay na natin siya. Hindi ko rin hahayaang may mangyaring masama sa inyo mga apo. Mabuti nang ako masaktan, wag lang kayo. Huwag kayong mag-alala. Poprotektahan ko din naman kayo.
Hindi ko hahayaang masaktan kayo ng aswang na yon. Walang masasaktan sa atin. Kailangan nating makaligtas dito. Hindi pa to ang huli. Ayun, yun na yung batis. Tara na! Teka, sandali. May tao sa batis. Meron nga. Sino naman yan? Para siya naglalaro ng tubig. Tapos ang daming alitaptap na lumalapit sa kanya. Ang ganda niya. Teka, para siyang diwata. Di humingi tayo ng tulong sa kanya. Baka makatulong siya sa atin. Paano kung aswang din yan? Tingnan niyo nga po si Ate Andrea, oh. Maganda din naman po siya, pero aswang naman pala. Hindi. Tingnan nyo. Mukha naman siyang mabait eh. Nilalaro niya yung tubig. Bakit ba ang daming tao ngayon sa gubat na to? Di ba sila natatakot sa dilim? Tumahimik ka nga. Tara na, puntahan natin siya. Sino yan? Wag po kayo matakot sa amin. Nais lang po naming humingi ng tulong. May aswang po eh. Tulungan niyo po kami. Ayaw po naming mamatay. Grabe, Bea. Ang ganda niya. Yun ka na naman. Totoo naman eh. Mas paganda siya kay Andrea. Aswang? Opo, may aswang po talaga. Kaya po kami nandito dahil gusto po sana namin magtago sa kuweba. Magtatago kayo sa kuweba? Dito sa Batis? Opo, mas ligtas po kami doon dahil hindi kami makikita ng aswang. Hindi kayo magiging ligtas doon dahil maraming ahas ang kuweba na yun. Ha? Gavin, sabi mo ligtas doon? Akala ko eh. Hindi ko naman alam na may mga ahas pala ron. Saan tayo nito magtatago? Naku, baka makita na tayo ni Ate Andrea. Kung walang pagtataguan, kailangan na talaga nating umuwi. Sandali, parang kilala ko po kayo. Ha? Kayo nga po. Kayo po yung albularyong tumulong sa akin sa gubat na ito. Kayo yung nagpagaling sa sugat ko sa tagiliran at sa nabali kong buto sa paa. Teka, ikaw nga ba yon? Ako po yung diwatang tinulungan nyo. Teka, diwata? Diwata po kayo? Kaya pala ang ganda niya. Totoong diwata siya. Oo, isa akong diwata. Ako ang nagbabantay sa kagubatang ito. Kung ganun, pwede nyo kaming tulungan. Di ba ang mga diwata may mga kapangyarihan? Baka pwede nyo po kaming iligtas sa aswang na humahabol sa amin. Teka muna, Bea, tumahimik ka nga. Alang-alang kay Aling Corina, tutulungan ko kayo. Ibibigay ko tong mutya ng baging maaaring gamitin sa pakikipaglaban sa aswang na inyong tinutukoy. Alam niya yung pangalan ni Lola Corina? Oo, maging kayo man ay alam ko, binubulong sa akin ng kalikasan. Ang sabi niyo po, mutya, pero paano po yung gagamitin? Ilagay mo sa armas na gagamitin mo. Mabisa yan kapag ginagamit mo. Kusang lalapit sa iyo ang mga baging kung tatawagin mo sila. Tutulungan ka nila sa kung anong gusto mong ipagawa sa kanila. Pero sa akin niyo po binibigay? Oo, sa iyo ko ipagkakatiwala ang mutya na ito. Subukan mong gamitin. Pero hindi ko alam kung paano gawin yun sa mga baging eh. Isipin mo na tinatawag mo sila. Kusa silang lalapit sa'yo. Ha? Ate, gumagalaw yung mga baging. Astig! Lumalapit nga sila. Napangiti ako sa nakita ko dahil kusang ang lumalapit ang mga baging papunta sa amin. Tunay ngang makapangyarihan ang mutya na ito. Subukan mong utusan ng baging. Susunod siya sa'yo. Dahil ikaw na ang tagapangalaga ng mutya na yan. Salamat ng marami sa tulong mo, Diwata. Malaking tulong ito sa amin. Wala pong anuman. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Nung mga panahon na yun ay hindi ko po kayang pagalingin ang sarili ko dahil sa panghihina. Pero dahil sa inyo, gumaling po ako. Walang anuman yun, Diwata. Masaya akong makita kang muli. Mag-iingat kayo at huwag kayong mag-alala. Hindi kayo makikita ng aswang hanggang nandito kayo sa gubat. Gagabayan kayo ng mga puno at halaman. Kailangan na nating umalis. Magmadali na tayo. Tawagin niyo lamang ako sa pamamagitan ng mutya na yan. Darating ako anumang oras. Diwata, marami pong salamat. Ate Bea, ano kaya kung dito na lang po tayo? Siguradong ligtas po tayo dito kasi may kapangyarihan po siya. Pati rin ikaw po. Hindi na kayo matatalo ni Ate Andrea. Pero hindi pwede. Hindi natin pwedeng iasa sa kanilang pakikipaglaban. Kailangan nating makauwi para makuha ang buntot pagi at ilan pang mga pangontra para matalo natin ang aswang. Kaya ko naman kayong tulungan makipaglaban sa aswang, pero hanggat walang ginagawang masama ang aswang na yun sa akin, ay hindi ako makikialam.
Maliban na lang kung kinakailangan na talaga. Bakit naman po? Nangangailangan po kami ngayon ng tulong, oh. Tinulungan ko na kayo. Binigyan ko na kayo ng mutya na pwede niyong magamit. Pero kagaya ng sabi ko, mananatiling tahimik ang kalikasan hanggat hindi ito ginagalaw o sinasamantala ng sinuman. Sige po, ayos na ito. Malaking tulong po ito sa amin. Kung ganon, maaari na ako magpaalam sa inyo. Kung gusto niyong manatili muna dito sa batis, ay walang problema. Hindi na. Aalis na rin kami. Kailangan na naming makauwi agad. Makakaasa kayong gagabayan kayo ng kalikasan pag alis niyo sa batis na ito. Hindi na kayo makikita ng aswang, kaya wag na kayong mag-alala. Diwata, maraming salamat po ulit. Halika na mga apo. Huwag na tayo mag-aksaya pa ng oras. Paano kaya tayo gagabayan ng mga puno't halaman na to? Hindi ko din alam eh. Magtiwala na lang tayo. Ate Bea, ang galing 'di ba? Totoo pala yung kapangyarihan. Akala ko sa pelikula ka lang yung makikita eh. Hindi ko nga alam na totoo pala yung aswang at diwata eh. Ay, Diyos ko, nung nakita ko yung aswang kanina, parang gusto ko na lang mahimatay. Ang daming hindi ka panipaniwala nangyayari ngayong gabi. Maraming bagay dito sa mundo na hindi na kailangan ng kung anong paliwanag. Kung anong nakikita nyo, sapat na yun para paniwalaan. Lola, alam niyo po bang diwata yung natulungan ninyo? Hindi. Akala ko'y normal lang siyang tao na kailangan ng tulong. Lola, bakit po hindi na lang kayo bumalik sa panggagamot? Hayaan niyo na lang po kami maglabada. At sino naman ang tutulong sa inyo sa paghahanap buhay? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na kaya ko pa naman kayong tulungan? Hanap buhay din naman po yung ginagawa niyo eh. Mga apo, ang panggagamot ay kailanman hindi naging hanap buhay. Kaya tayo nagkaroon ng ganitong kakayahan ay para matulungan natin ang mga nangangailangan. Hindi po kayo nagpapabayad? Hindi. Kaya nga sila pumunta sa atin dahil wala silang pera para magpadoktor. Bakit po yung mga doktor naniningil ng bayad? Iyon ay dahil marami silang ginagamit na sangkap para magpagaling. Pareho lang naman po ang mga albularyo at doktor eh. Pareho lang nang gagamot. Mas mabisa pa nga yung mga albularyo eh. Pareho lang kaming nagpapagaling ng may sakit. Pero ang mga doktor ay maraming pinag-aralan. Mas may alam sila kesa sa amin. Di, ayos lang po yun. Sigurado naman ako marami magpapagamot sa inyo dito sa baryo natin eh. Kaya nga po Lola Corina, pwede rin po namin kayong tulungan. Huwag na kayong mag-alala sa pagkain natin sa araw-araw. Gagawan ko po ng paraan. Hahanap po ako ng pwedeng pasukan na trabaho. Sa tingin ko, kailangan muna natin makaalis dito at matalo ang aswang na yan. Naku, naririnig ko na naman siya. Tingnan nyo, ang mga halaman at puno. Manghang-mangha kami sa nakikita namin. Ang mga halaman ay parang may sariling isip na itinago kami para hindi kami makita ng anumang nilalang. Kung saan kami magpunta ay sumusunod din ito. Mayroon ding mga alitap-tap na nagsisilbi naming ilaw sa ilalim ng mga halaman na yun, kaya hindi kami nahihirapan sa paglalakad. Tunay na napakahiwaga ng mundo. Kung iisipin mo'y hindi pangkaraniwan ang nangyayari sa amin. Lola, tingnan mo. Ang ganda. Nakikita ko, apo. Grabe, hahanap lang naman ako ng gamot ni nanay. Pero sobra-sobra na itong nangyayari sa atin. Hindi nga rin po ako makapaniwala eh. Siguradong hindi maniniwala sa akin ng mga kalaro ko kapag sinabi ko sa kanila itong nangyayari sa atin. Wala kang babanggitin kahit na kanino. Baka isipin pa ng mga tao na baliw tayo. Ang hirap namang hindi ipagmayabang ang nangyari sa atin ngayon. Wala ring maniniwala sa'yo. Ikaw nga hindi ka naniwala sa amin eh. Ibang tao pa kaya na hindi nila nakita? Ang hirap kasi talaga maniwala. Pero nung nakita na ng dalawa kong mga mata ang aswang, naniwala na ako. Wala ka din naman pagpipilian pa dahil nasa harapan mo na. Nagawin na naman po ba kayo? Baka marinig tayo ni Ate Andrea. Hindi na tayo makikita ng aswang na yun. Kala kong bait-bait niya. Yun pala ang sama ng ugali. Siguradong may masamang balak yun sa inyo. Sino ba naman tangang ipapakita kagad ang tunay niyang anyo sa inyo kung may masama itong balak? Sigurado akong marami na siyang nabiktima sa ibang baryo. Ibig sabihin, dito naman po siya sa baryo natin manggugulo? Ganun na nga. Pero hindi na dapat yung mangyari. Kailangan natin siyang mapatay. Dapat nang matapos ang kasamaan niya. Humingi po kaya tayo ng tulong kila Kapitan? Wala na tayong oras, Gavin. Tingnan mo nga, ang layo na natin sa labas. Nasa gubat na tayo at ang layo na ng mga bahay. Ang tuktok ng bundok ay bahay na namin. Kaya wala na tayong ibang pagpipilian pa kundi ang labanan mag-isa ang aswang na yan. Baka kasi hindi natin kayanin eh.
Puro babae pa kayo. Huwag mo kaming maliitin. Kaya namin makipaglaban. Lola, hindi naman sa minamaliit ko kayo. Ang sinasabi ko lang po ay mga babae po kayo. Walang po protekta sa inyo kapag nagkataon. Tutulungan mo naman kami, di ba Kuya Gavin? Oo naman no. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan dito. Yun naman pala eh. Huwag ka na lang maraming sinasabi. Naiirita na ako sa'yo eh. Si Ate Bea, palagi na lang inaaway si Kuya Gavin. Ay nako, maldita talaga yung Ate Bea mo, no? Parang laging may dalaw. Kahit ng mga bata pa kami, ganyan na siya. Kaya wala masyadong kaibigan yan eh. Hoy, ako na naman na nakita nyo. Kayo talagang dalawa kapag magkasama, ako na lang palaging inaaway nyo. Totoo naman po kasi yun, ate. Oh, di ba? Kahit tanungin pa natin si Lola Corina eh. Hindi yun totoo. Ang bait-bait ko kaya. Kapag tulog ka po, Ate Bea. Aba, marunong ka nang sumagot sa akin ha. Pangit talaga impluwensya sa'yo ni Gavin. Hindi naman. Nagsasabi lang kaya siya ng totoo. Di ba? Tanggapin mo na lang, Ate Bea. Hindi ka mananalo sa amin ni Kuya Gavin. Nagkampihan pa talaga kayo ha. Siyempre naman. Lolo, naaway nila ako. Ay nako, tama na yan. Magmadali na tayo para makarating na kaagad tayo sa bahay. Nako, kung ano-ano pang pinag-uusapan nyo eh. Nakikisali lang po ako. Hindi po ako yun, no? Kita mo? Sinagip ang sarili. Talo ka lang kasi, Ate Bea eh. Talo ka dyan. Hindi ako talo ha. Habang naglalakad kami, ay patuloy pa rin kaming itinatago ng mga halaman. Habang si Andrea naman ay naririnig naming palipad-lipad pa rin sa taas at hindi tumitigil sa paghahanap sa amin. Nang makita na namin ang bungad palabas ng gubat, ay napangiti kami. Mabilis na kaming tumakbo palabas para makapunta na kami kagad sa bahay. Bilisan nyo. Hindi tayo dapat makita ni Andrea. Hindi na tayo makakapagtago. Wala na yung mga halaman. Sana po, hindi na tayo makita ni Ate Andrea. Sige na mga apo, magmadali na kayo. Dom, alalayan mo si Lola Corina. Huwag mo siyang iiwan. Kailangan ko na makauwi para makuha mga buntot pagi. Sasamahan na kita. Hindi, maiwan ka dito. Kailangan nila ng proteksyon hanggat wala ako. Hindi rin ako papayag na pumunta ka mag-isa doon, Bea. Sabay-sabay na tayo. Pero Lola, hindi. Makinig ka sa akin. Bibilisan ko maglakad para hindi maging sagabal sa inyo. Tumakbo na po kaya tayo. Hindi po tayo matatapos dito kung mag-aaway-aaway lang. Tsaka Ate Bea, tama po si Lola. Maganda na pong sama-sama tayo. Baka bigla po kasing sumunod si Ate Andrea. Tama, sama-sama na lang tayo. O no, tara na. Bea, nag-aalala ko sa'yo, iha. Ayoko mapahamak ka. Kaya mabuting magsama-sama tayo para nababantayan natin ang isa't isa. Sige po, Lola. Pasensya na po. Tayo na. Halina't magmadali. Tumakbo na tayo. Ang layo po pala ng bahay niyo, no? Ayun na oh. Konti na lang. Ha? Nasa tuktok pa yan eh. Malapit na po yan, Kuya Gavin. Sana lang hindi pa tayo makita ni Ate Andrea. Hindi niya tayo makikita dahil alam niyang nasa gubat pa tayo at nagtatago. May pakpak siya. Siguradong kapag nasa bungad na siya ng gubat, makikita na tayo. Nakakatakot pa naman yung itsura niya. Pati po yung dila niya, napakahaba. Dahil isa siyang mandurugo. Isang uri ng aswang na sumisip-sip ng dugo ng tao. Ha? Kinakain din po ba nila ang mga laman loob ng tao? Oo. Sisip-sipin muna nila ang dugo ng tao bago nila ito kainin. Para kapag kinain na nila, wala nang buhay ang tao na kanilang biktima. Grabe, nakakadiri. Hindi ko maisip na pwede palang mamatay ng ganong kabrutal. Kaya kailangan na natin siyang mapatay. Ate, sa tingin ko po kailangan na po nating tumakbo. Tama ka, buisit. Nandiyan na siya. Bilisan nyo na! Takbo! Bilis! Tara, sa loob ng bahay. Lola Corina, pasok po. Dom, isara mo ang mga pinto at bintana. Sige. Pati ang mga bintana sa kwarto. Ate, nandiyan na po siya. Nasaan na yung buntot pagi niyo? Ito, kumuha kayo. Bilisan nyo! Dom, kumuha ka na rin ng asin at bawang. Damihan mo. Ano pang pwede nating gamitin? Bea, nasa na ang mutya? Lola, nandito po. Ilagay mo yan sa hawakan ng buntot pagi mo para lumakas ang epekto niyan sa paggagamitan mo. Kinakabahan na ako. Ngayon ko lang to gagawin sa buong buhay ko. Hindi lang naman ikaw. Maging kami rin dahil ngayon lang naman kami nakakita ng aswang. Ha? Nandiyan na po siya sa bubong! Huminahon kayo. Huwag kayong mataranta. Kumalma muna ang lahat. Kaya natin to. Kailangan lang natin magtulungan. Walang dapat masaktan sa atin. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi ko may papangako yan, pero susubukan ko. Dom, huwag kang lalayo kay Lola Corina. Bantayan mo siya. Hindi namin nahahayaan na makalapit siya sa inyo.
Huwag mo akong alalahanin, Bea. Basta lalaban tayo kahit na anong mangyari. Mag-iingat ang lahat. Bahala na kung anong mangyari. Hindi ko hahayaang mabuhay pa siya. Mamatay man ako, basta mapatay ko rin siya. Walang mamamatay sa atin, Gavin. Mabubuhay tayo at mapapatay natin ang aswang. Ate Bea, sinisira na po niya yung bubong. Nang tumingin ako sa kisame, ay tuluyan na nga niyang nasira ang bubong namin. At dire-diretsong nakapasok sa loob ng bahay namin at nagpalit anyo bilang tao. Labas na! Bilis! Bilisan nyo! Nakapasok na siya! Lola, Dom, dito kayo sa likuran ko. Ang galing niyong magtago, ah. Hindi ko man lang namalaya na nakaalis na kayo sa gubat! Katapusan mo na, Andrea! Huwag kang pakakasiguro, Bea. Dahil hindi mo pa alam kung gaano ko kalakas. Walang hiya ka! Walang-wala yung ginawa niyong sugat sa akin kanina. Tingnan mo, magaling na. Bea, umalis ka sa harapan niya! Ang bilis niya bumalik sa pagiging tao. Bea, mag-iingat ka po! Bea! Huwag mo silang sasaktan! Ako na lang ang kalabanin mo! Mas marunong ka pa sa akin? Ako nga magdedesisyon kung sinong uunahin ko. Mas maganda sigurong mauna ka na para wala nang hadlang sa susunod. Sige, subukan mo! Ate, lumayo ka na dyan. Nagpapalit na naman po siya ng anyo. Tutulungan ko si Bea, dyan lang kayo. Pagpapalapit na siya, hampasin mo kaagad ng buntut pagi sa isa niyang pakpak. Ako naman sa kabila. Sige, mag-iingat ka. Ngayon na, Gavin! Yan, Ate Bea! Isa pa! Anong ginawa niyo? Bumalik ka dito sa baba! Duwag! Kapag natatalo, lumilipad ka pa itaas! Hindi ako duwag! Oy, bakit lipad ka ng lipad? Hindi mo matanggap na duwag ka? Hindi nga! Hindi sabi ako duwag! Hukom, mabilis siyang lumipad pa ibaba sa amin para atakihin na naman kami. Mabilis rin naman kaming umilag ni Gavin. Dahil nasa baba siya, palihim naman siyang sinabuyan ni Dom ng asin, kaya kinuha ko yung pagkakataon na yon para hampasin siya ng buntot pagi sa kanyang likod. Sige ba, ate? Hampasin mo pa! Dom, umalis ka dyan! Humahaba na ang kanyang dila! Bea po! Sa likod mo! Andrea! Bea, daba! Nakakainis na kailag siya. Hindi ko naputol yung dila niya. Dahil sa ginawa ni Gavin na paghampas sa kanyang dila, ay lalo siyang nagalit at muling sumugod sa kinaroroonan namin. Gamit ang kanyang mahahabang kuko na matatalas, ay pilit niya kaming inaabot. Nahampas si Gavin ng pakpak ng aswang, dahilan para mabitawan nito ang kanyang hawak na buntot pagi. Habang ng isang pakpak naman ay bumuka sa kinaroroonan ni na Lola Corina at Dom. Pero agad ding tumiklop dahil sinabuyan siya ng asin ni Dom. Gamit ang buntot pagi ay hinampas ko sa muka ang aswang at kaagad naman itong dumugo. Andrea, tigilan mo na kami! Anong meron ng buntot pagi mo at bakit ang lakas niyan? Hindi mo alam? Itong buntot pagi ko lang naman ang papatay sa'yo! Hayop ka! Gavin! Walang giya ka talaga, Andrea! Subukan mo pang lumapit. Hindi magdadalawang isip ang mga pakpak kong isaksak sa katawan mo, mga buto nito! Huwag mo silang saktan! Tama na! Ayan, lumipad na naman siya pa itaas. Dahil duwag siya! Dinidilaan niya ang mga sugat niya. Nasa taas siya. Tingnan natin kung matatakasan niya ang mga baging na to. Sige, hulihin mo siya at ibaba dito para masabuyan natin siya ng asin at bawang. Unti-unti nang pumunta sa itaas ang mga baging habang abala si Andrea sa panggagamot ng kanyang sarili. Nang makita niya ito ay nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na iniiwasan ng mga baging. Nang hindi na siya makaiwas ay lumipad siya pa ibaba para sugurin kami. Akala ko ay sa akin siya pupunta pero si Lola Corina ang kanyang punteriya. Sa pamamagitan ng kanyang dila ay mabilis niyang nasugatan si Lola sa kanyang tagiliran. Wag! Lola! Bea, sa taas mo! Wala pa yan, Bea. Walang iya ka! Papatayin kita at ang bungangkan mo! Humanda ka kapag may nangyaring masama sa lola ko! Kahit nasa kabilang buhay ka na, hindi kita patatawarin! Wala na akong angkan, Bea!
Lahat sila pinatay ng mga kagaya niyong tao. Dahil sa inyo, ako na lang ang natira sa pamilya ko! Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng pamilya mo. Huwag mo kaming idamay. Wala kayong kasalanan pero kauri niyo sila. Ang mga kagaya niyong tao ay hindi na dapat na mabuhay pa. Kami na dapat ang mamumuno at mamumuhay ng payapa sa mundo niyo! Hindi mangyayari yan. Kulang ang bilang nyo sa dami ng mga tao sa mundo, no? Anong akala mo sa amin, tanga? Hindi kami kagaya niyong mga tao na makikitid ang utak at mga ututo! Wala kang pinagkaiba sa mga kriminal. Napakasama mo. Wala kang puso. Mamamatay tao ka. At sa tingin mo ba mabait ka? Hindi ka mabait, Bea. Bata pa lang tayo, napakamaldita mo na at ang sama ng ugali mo. Pareho lang tayo. Hindi ako kagaya mo. Sabi ko na nga ba ikaw yung kaibigan ko noon eh. Mahina ka pa rin at lampa, kaya palagi kang inaapi. Tapos ngayon ako ang sasabihan mong maldita at masama ang ugali. Samantalang ako ang tagapagtanggol mo noon kapag inaaway ka. Wala kang utang na loob, Andrea! Dahil ikaw palagi ang magaling. Ikaw palagi ang mabait sa paningin ng iba. Ikaw ang superhero nila, pero ang totoo, walang-wala ka kesa sa akin. Mas malakas ako kesa sa'yo. Mas may kapangyarihan ako kesa sa'yo! Tumigil ka na, Andrea! Tanggapin mo na lang na hindi ka magiging kagaya ko. Kailanman hindi na mababago ang pagkatao mo. Mamamatay tao ka at isang aswang na pinandidirihan ng mga tao. Papatayin ka rin ng mga tao. Walang nagmamahal sa'yo, tandaan mo yan. Kailanman hindi nila tatanggapin ang isang katulad mo. Hindi totoo yan! Hindi totoo! Papatayin ko kayong lahat! Mga apo! Lola! Sige! Umiyak kayo! Tama lang yan! Ate, si Lola! Kaya ko pa! Hayaan niyo na ako! Mananagot ka sa akin, Andrea! Dahil sa sobrang galit ko, ay muli kong inutusan ng mga baging na muling hulihin si Andrea. Lumipad naman ng aswang paitaas, kaya hindi siya naabutan ng mga baging. Pero hindi pa rin ako sumuko. Pinangako kong hindi ako titigil hanggat hindi siya napapatay. Bilib din talaga ako sa'yo. Nagkaroon ka pa talaga ng kapangyarihan, Bea! Saan mo nakuha yan? Bakit? Sa tingin mo ba ikaw lang ang may karapatang magkaroon ng kakayahang mapatay kami? Hindi ko hahayaan yun. Dahil dadaan ka muna sa akin bago mo sila mapatay. Oh, sige na. Bea, anong gagawin natin? Dalhin niyo si Lola Corina sa loob ng bahay. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Kailangan mamatay si Andrea. Ate Bea, hindi ko po hayaang ikaw lang ang lalaban sa hayop na yan. Tutulungan po kita. Tutulungan ko siya. Huwag ka mag-alala. Sundin mo na lang ang ate mo para hindi na kayo mapahamak. Kami nang bahala rito. Dom, alam mo naman ang gagawin sa sugat ni Lola, di ba? Gamutin mo na kaagad siya. Opo ate, mag-iingat ka po ha. Hindi nyo kaagad-agad magagamot ang lola nyo dahil malalim ang ginawa kong sugat sa kanya. Bumaba ka dito! Papatayin kita! Sisiguruhin kong hindi ka naaabutan ng araw bukas! Bea, ano ng plano? Hindi ako tanga, Bea. Alam ko ang pinaplano mo. Pag bumaba ako dyan, papatayin mo ako! Eh paano yan? Ayaw niyang bumaba. Hindi natin siya mahuhuli sa itaas. Ang hirap niyang patayin na. Pipilitin natin siyang bumaba. Hukom, muli kong inutusan ng mga baging na hulihin si Andrea. Patuloy pa rin siyang lumilipad sa itaas habang iniiwasan ng mga ito. Pero sa dami nila ay hindi na niya napansin ang isang baging sa kanyang paa. Napasigaw siya nang hilahin siya nito ng mabilis pababa at ibinagsak sa lupa. Nang nasa lupa na siya, ay walang awa ko siyang hinagupit ng buntot pagi ng paulit-ulit. Dapat lang yan sa'yo, Andrea! Mamatay ka na! Bea, huminahon ka na! Huminahon? Sa tingin mo ay hinahon ako sa lagay ngayon ni Lola? Papatayin ko ang babaeng to! Papatayin kita, Andrea! Sandali! Hindi mo kailangan magpadala sa galit, Bea. Dati ring tao si Andrea. Gavin, kailangan niyang mamatay. Kapag hindi nangyari yun, tayo ang papatayin niya. Bea, tingnan mo. Bumabalik na siya sa pagiging tao. Naaawa ka sa kanya, Gavin? Kanina lang gusto mo siyang patayin, di ba? Kasi tao rin naman siya eh. May pinagdadaanan lang siya kaya niya nagagawa yan. Pero kung iintindihin natin siya, hindi naman natin kailangan mag-away-away. Tayo ang papatayin niya kapag hindi natin siya napatay. Naiintindihan mo ba yon, ha? Hindi ka dapat naaawa sa kanya. Nakita mo naman yung nangyari kay Lola Corina, di ba? Gavin, tulungan mo ako.
pakawalan mo ko sa mga baging na ito. Pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Bea, kausapin mo muna natin siya. Sa tingin ko madadala pa to sa usapan. Hindi! Diyan ka lang at huwag kang aalis sa kinatatayuan mo. Kung hindi mo siya kayang patayin, akong papatay sa kanya. Hindi mo kailangang maging mamamatay tao. Hindi siya tao, Gavin! Aswang siya! Aswang siya na pumapatay ng tao! Gavin, tulungan mo na ako. Parang awa mo na. Pakawalan mo na ako dito. Tumahimik ka, Andrea! Wala kang awa! Hindi ka dapat kaawaan. Hindi ka na dapat na mabuhay pa. Ang dapat sa'yo mapunta sa impyernong pinanggalingan mo! Teka, Bea! Anong gagawin mo? Papatayin ko siya at hindi mo ako mapipigilan. Bea, tama na! Huwag mo na siyang hapasin ng buntot pagi! Ano ba nangyayari sa'yo, Gavin? Hindi ka naman ganyan kanina. Gumising ka nga! Gavin, tulungan mo ako, Gavin. Pakawalan mo ako dito. Nasasaktan ako. Hindi! Walang iya ka! Gavin, ano ba? Huwag kang makialam! Paulit-ulit kong hinampas ng buntot pagi si Andrea. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Gavin, pero hindi niya dapat tulungan si Andrea. Wala talaga akong awang nararamdaman para sa kanya kahit pa sinabi niyang dati kaming magkaibigan. Sinaktan niya ang lola ko at marami pa siyang pwedeng saktan kapag nabuhay pa siya. Kaya dapat siyang mamatay. Sunod-sunod kong hinagupit ng buntot pagi si Andrea kahit na nasaan yung tao na siya. Nakagapos din siya sa baging kaya hindi na siya makakatakas. Ilang saglit pa ay tinulak ako ni Gavin paalis sa harapan ni Andrea. Tama na! Tumigil ka na, Bea! Gavin, pakawalan mo ko. Pakiusap. Tulungan mo ko. Bea, hindi ka ba naawa sa kanya? Sugat-sugat ng katawan niya, oh! Umalis ka dyan, Gavin! Hindi! Hindi ko nahayaang masaktan mulit si Andrea. Maawa ka na sa kanya. Kaibigan mo siya dati. Wala akong kaibigang aswang! Bea... Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Mukhang nabulag ka na sa maganda niyang itsura, Gavin. Gumising ka nga! Hindi yan ang tunay niyang anyo. Aswang siya! Tumahimik ka na, Bea! Kapag hindi ka umalis dyan, mapipilitan akong gawin sa'yo to! Gawin mo! Hindi ako natatakot sa'yo. Lalabanan kita! Gavin, pakawalan mo na ako. Bilisan mo na! Humarap kay Andrea si Gavin at mabilis na inalis ang mga baging sa kanyang katawan. Pero napakahigpit na mga ito. Wala na akong nagawa kundi ang utusan ng mga baging na kunin si Gavin at itali ito malayo kay Andrea. Hindi! Hindi pwede! Hindi maaari! Pakawalan niyo ako dito! Ano, Andrea? Anong ginawa mo kay Gavin, ha? Anong ginawa mo sa kanya? Wala ka talagang puso! Lahat na lang! Pakawalan mo ako dito! Lumaban ka ng patas, Bea! Duwag ka! Duwag! Lumalaban ako ng patas, Andrea. Hindi mo ako kagaya. Hindi mo ako kagayang walang puso! Kahit magpalit ka pa ng anyo, hindi kita atrasan! Walang kapatawaran ang ginagawa mo. Ang dapat sa'yo mapunta sa impyerno. Bea, tama na! Tumahimik ka dyan, Gavin, kung ayaw mo masaktan! Ate Bea! Ate! Ang dila niya! Ano ba naman yan? Dumiretso ang mahaba niyang dila papunta kay Dom. Mabilis namang nakadapa ang kapatid ko at naisara ang pinto kaya hindi siya natamaan. Nang tumingin ako kay Andrea, nakawala na siya sa baging na kanina lang ay bihag siya. Lumipad siya papunta sa akin at pilit akong sinasakal. Kaagad kong hinawakan ng kanyang buhok at inilayo siya sa akin. Dom, sabuyan mo siya ng asin! Ate! Lumayo ka kay Ate Bea! Papatayin kita, Bea! Sige lang, subukan mo, Andrea! Sige pa, Ate Bea. Hampasin mo siya ng buntot pagi. Mamatay ka na! Ate, dapa! Dahil nasa likod ni Andrea si Dom, ay nagawa niya itong sabuyan ng asin. Kaya nakatulong ito sa akin dahil kahit papano nang hina ang aswang. Dinampot ko ang buntot pagi at malakas siyang hinampas sa muka. Maging ang pakpak niya ay sinira ko na para hindi na siya makalipad.
Tama na, Bea! Mamatay ka na, Andrea! Etong sayo, dahil sa ginawa mo kay Lola, hindi ka na dapat patawarin pa. Bea, pakiusap, pakawalan mo na ako dito. Bakit mo ko ginapos dito? Hindi mo alam? Sige pa ate, puro sugat na siya. Patayin na natin siya. Tapusin na kagad natin to. Pagod na kasi ako eh. Talagang gagawin ko yan. Hindi ako titigil hanggat hindi yan namamatay. Pagod na rin ako. Ate Bea, sige pa. Napaatras ako nang napaluhod na sa lupa si Andrea. Dahil wala na siyang magawa, kusa namang lumapit ang mga baging sa kanya at unti-unti na naman siyang binihag. Humigpit ang pagkakakapit ng mga baging sa kanyang buong katawan at dahan-dahang nawala ang buhay sa katawan ni Andrea. Bea, ano ba talagang nangyari? Pilit mo lang naman pinagtatanggol ang aswang na yan. Ha? Ginawa ko ba yun? Hindi ko maalala. Bakit mo ginawa yan, Kuya Gavin? Hindi ko nga alam eh. Wala akong maalala. Baka inaakit ka lang niya at pilit na ginagamit para makawala siya sa baging kanina. Pasensya ka na. Wala talaga akong maalala. Ayos lang, patay na siya. Tignan nyo, sumikat ng araw. Inabot na ng umaga bago natin napatay ang aswang na yan. Ha? Si Lola Corina! Dom, nagamot mo ba siya? Tara, puntahan natin. Ginamot ko na po. Tinapalan ko na ng halamang gamot ang sugat niya. Lola! Lola! Ayos ka lang po ba? Ayos na ako, Apo. Kamusta? Napatay na ba si Andrea? Lola, patay na po siya. Huwag po kayong mag-alala. Kayo mga apo, wala ba kayong mga sugat? Meron po pero ayos lang kami. Huwag niyo po kaming alalahanin. Hindi naman po tumalala. Mga galos lang. Ngayong patay na si Andrea, wala namang gugulo sa baryo natin. Akala ko po talaga hindi na natin siya mapapatay eh. Takot na takot po talaga ako. Kahit anong mangyari, papatayin ko talaga siya. Hindi ko man lang naramdaman na ginagamit na pala ako ni Andrea. Inis na nga ako sa'yo kanina eh. Ang sarap mong hampasin ng buntot pagi. Pero kahit na ganun, napatay pa rin po natin siya. Nakaya po natin siyang mapatay sa tulong ng mga baging. Paano na pala yung katawan niya? Masusunog ba yun sa araw? Sigurado ako. Pero kung hindi man, ililibing natin siya. Maraming salamat sa inyo mga apo. Kayang-kaya niyo talaga nang wala ako. Lola naman, wag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi ka po pwedeng sumunod kay Lolo. Kailangan ka po namin. Tama po siya, Lola. Lalo na po ang mga tao dito sa baryo. Babalik pa po kayo sa panggagamot, hindi ba? Mag-iisipan ko yan, Gavin. Sa ngayon, magpahinga na muna tayo at gamutin yung mga sugat nyo. Lola, magpahinga na rin po kayo. Ate, ako na po ang gagamot sa sugat nyo. Hindi na. Kaya ko na to. Magpahinga ka na rin, Dom. Paano ba yan? Napatay na natin ang aswang. Oh, tapos? Wala lang. Gusto lang kitang batiin dahil ang tapang-tapang mo. Nagawa mong patayin ng aswang kahit na ikaw lang mag-isa. Ang galing mo, Bea. Humanga talaga ako sa kakayahan mo. Bihira lang sa mga babae ang kayang makipaglaban sa aswang. Kailangan eh. Nasaktan niya si Lola Corina. Pero kung kinausap niya ako ng maayos at humingi ng tawad, patatawarin ko naman siya eh. Kaya lang mas pinangunahan siya ng galit na hindi naman natin kasalanan. Hindi rin naman natin siya masisisi dahil nawalan din siya ng mga mahal sa buhay. Hindi naman pwedeng gawing rason yun para pumatay siya ng tao eh. Kahit nasabihin niyang aswang siya, may kalayaan siyang pumili kung gusto niyang maging mabait o maging masama. Ang kaso nga, mas pinili niya maging masama, kaya siya nagkaganyan. Nilamon na siya ng galit sa pumatay sa kanyang mga magulang. Iniisip ko lang kung paano siya naging aswang. Totoo kaya yung sinasabi niyang sa Maynila na siya lumaki? Ibig sabihin ba nun, dun siya naging aswang? Hindi naman siguro. Baka pamilya na talaga sila ng aswang. Pero hindi naman siya ganun dati eh. Ang naalala ko nung bata pa kami, mabuti talaga siyang tao at palakaibigan. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya naging ganun. May mga tao talagang hindi mo inaasahan na magiging kaaway mo eh. At saka mabuti na rin sigurong nawala na siya. Baka kasi ulitin pa ulit na sa iba yun eh. Naaawa pa rin ako sa kanya. Hindi sana siya nagkaganyan kung buhay pa ang pamilya niya. Alam mo, mabuti pa, magpahinga ka na lang din para hindi ka mag-isip ng kung ano-ano pa dyan. Gavin, salamat nga pala sa tulong mo ah. Sus, wala naman akong nagawa eh. Naging pabigat pa nga ako oh. Marami kang nagawa, sadyang may mga hindi lang talaga inaasahan. O siya, kung kailangan mo ng tulong ha, nandito lang ako. Pwede mo kong lapitan anumang oras. Sige, salamat ulit. Ay, oo nga pala. Pahingi nga pala akong lagundi. Siguradong pagagalitan ako ni nanay eh. Ay, naku, oo nga pala. Ay, sige, hiya mo na. Ako nang bahala ron. Muna na ako ha. Sige, salamat ulit Gavin.
Mula nung araw na yon ay naging matalik na kaibigan ng pamilya namin si Gavin. Madalas siyang bumisita para tumulong sa iba't ibang gawain, katulad na lang ng pag-ayos ng bubong namin na sinira ni Andrea. Minsan naman ay bumibisita si Gavin para lang makibanding sa amin. May mga pagkakataon din na bumibisita siya para humingi ng mga halamang gamot. Ano man ang dahilan ng pagpunta niya sa amin, masaya kaming naging kaibigan namin si Gavin at bukas na bukas ang pinto ng bahay namin para sa kanya. Dahil naman sa karanasan naming ito, si Lola Corina ay nagpasyang tumigil na sa paglalabada. Ikinatuwa naman yun ng kanyang mga apo at ni Gavin dahil mas may oras na siya sa panggagamot ng ibang mga tao. Yun din naman talaga ang gustong gawin ni Lola para sa mga kabaryo namin. Paminsan-minsan naman, kami ang bumibisita sa diwatang nakita namin. Walang nagbago sa kanya. Patuloy pa rin siya sa pagiging mapait at matulungin, lalong-lalo na sa mga marunong mangalaga sa mga hayop at halaman sa gubat na kanilang tinitirhan. Bagamat naging matindi ang karanasan namin yon, naging mas masaya at puno ng pagmamahalan ng aming samahan na kailanman ay hindi mapapantayan. Ang dami kong natutunan at napagtanto sa nangyari sa amin. Ang daming nagbago sa sarili ko, lalong-lalo na sa pananaw ko sa buhay. Mas naging mapagmasid ako sa paligid at kailan may hindi na kagad magtitiwala sa kahit na sino. Dadalhin ko ang mga nangyaring to kahit saan man ako magpunta. Magkaroon man ako ng sariling pamilya ay hindi ko kakalimutan ang nangyari sa amin nang nakituloy kami sa kubo ng aswang.